Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel Alejandre at ito po ang aking daily devotion para sa ngayong March 14. And for today, atin pong pag-aaralan kung ano ang mga palatandaan ng demonic influence, no? Okay, so demonic influence is the influence of the evil in this world. And this is evident in Mark chapter 5 verses 1 to 20, titled Pinagaling ni Jesus ang inaalihan ng masamang espiritu. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat, sa lupain ng mga Geraseno. Nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa mga libingan. Siya'y naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Nang matanong niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Siya'y sumigaw ng may malakas na tinig. Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Pinapakiusap ko sa iyo alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. So, ito po yung evidence of the demonic influence, no? Isang tao na nai-impluwensyahan ng demonyo na kung saan they are forced to do certain actions that harm those around them and themselves as well, because demons despise good relationships. Kaya nga yung taong na-impluwensyahan ng demonyo is doing everything they can to sever intimate relationships, no? But Jesus reconciles them. Isang tingin lang po nung taong na-impluwensyahan na yon kay Jesus, siya po'y nagmakaawa na sa ating Panginoon upang hindi na siya pahirapan. Because demons distort the mind. That's why hindi niya makontrol yung kanyang sarili, ngunit Jesus renews it. The moment that they are in contact with Jesus, they are healed. Because demons destroy the image of God, whereas Jesus restores it. So, kumbaga, napakagaling talaga ng ating Panginoon, no? He reconciles, renews, and restores us so that we will no longer be influenced by demonic beings. So, list what Satan or sin has destroyed in your life. Gumawa ka po ng listahan ng lahat ng mga bagay na nagkaroon ng negative effect dahil po sa mga demonyo. And start praying for healing and reconciliation, dahil yun po ang makakapagpaligtas sa iyo. For your mind to be renewed, for your relationships to be reconciled, and for you to restore the image of God in your head, in your mind, so that you can practice living out the restored image of God. Yun naman po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.